Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Nagsagawa ng prayer march mula EDSA Shrine papunta sa Club Filipino bilang paggunita sa naging oath-taking ni yumaong Pangulong Corazon Aquino noong 1986. Sa detalye, alamin natin mula kay JM Pineda. JM? Angela, sa ngayon nga ay nagsasagawa pa ng ilang mga aktibidad dito sa People Power Monument ang ilang mga grupo. Tama ka nga dyan, sa marcha sinimulan ng iba't ibang grupo ang kanilang selebrasyon ng ika-40 anibersaryo o ika-40 taon ng People Power Monument dito sa EDSA. Kanina nga, Angela, ay nagsimula ang marcha ay alas 8 ng umaga kung saan iba't ibang grupo ang naglakad simula yan EDSA Shrine patungo dito sa may EDSA People Power Monument. Unang serye nga niyan, dapat sa Club Filipino sila pupunta, pero ang nangyari ay dito sila patungo sa may EDSA People Power Monument kung saan magsagawa rin sila ng pag-aalay ng bulaklak. Kanina, Angela, napansin natin yun sa may banda sa may daan dito sa may EDSA, bukas pa rin naman yung linya ng mga para dun sa mga sasakyan na dumadaan dito. Hindi nila totally sinara ng mga pulis at ng mga MMDA personnel yung kalsada. Tanging nasa inner lane lamang yung mga nagmamarcha kaninang umaga na patungo nga doon sa EDSA People Power Monument. Tanging isang linya lang din yung nakabukas doon sa mga sasakyan, kaya nagkaroon din ng kaunting build-up doon sa may bandang intersection na may EDSA Shrine. At kanina nga, nakausap natin ang isa sa mga nanguna dito na si Kiko D. At sabi nga niya ay panawagan pa rin nila na sana ay matapos na itong korupsyon, kaya sila nagsasagawa ng mga ganitong kilos protesta. At syempre para panawagan na rin sa gobyerno na tapusin na at wakasan na ang ilang mga korupsyon na ginagawa sa gobyerno. Kasama na nga dyan yung pagsambulat nung DPWH, mga korupsyon sa DPWH, kasama dyan yung flood control projects na hanggang ngayon ay hindi pa nabibigyan ng solusyon. Angela, mamaya nga ay magkakaroon din ng iba't ibang aktibidad dito sa may People Power Monument, dito sa may White Plains, at may mga ilalagay nga silang booth kung saan pwedeng puntahan yon ng iba't ibang lalahok dito sa EDSA People Power Celebration. At mamaya rin daw ay magkakaroon ng counting mga programa at 3 serye daw yon kung saan ilalatag nila yung iba't ibang solusyon dapat dito sa korupsyon at kung ano nga ba yung nakikita ng mga kabataan dito sa korupsyon na nangyari sa Pilipinas. So mangyayari yan mamayang hapon at mamayang gabi naman daw ay magkakaroon ng concert. Yan muna latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, JM. Samantala, inaasahan na magiging maulap na may pulupulong pag-ulan ngayong araw ng ika-40 taon ng EDSA People Power 1. Ayon sa Pag-asa, ito ay dahil sa tinatawag na easterlies. Sinabi ng Weather Bureau na ang weather condition ay magdadala ng cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Pilipinas. Wala namang namataan na low pressure area ang Pag-asa. Ipinaliwanag sa International Criminal Court ang naging papel ng tinatawag na co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang madugong war on drugs. Sa ikalawang araw ng confirmation of charges sa crimes against humanity laban sa dating leader, sinabi ni ICC Prosecutor Robin Croft na ito ay simula pa ng naging mayor ng Davao City hanggang sa naging presidente si Duterte. Aabot sa 76 na murder cases sa pagitan ng 2013 hanggang 2018 ang bitbit ng mga prosecutors. Binanggit ni Croft ang mga individual na bahagi ng tinatawag nilang hierarchical structure na binubuo ni Duterte sa Davao City at pinalawak ng maupong Pangulo noong 2016. Kabilang sa mga lumutang ang pangalan ay sina Ronald Bato de la Rosa na nooy hepe ng Davao City Police, Vicente Danao na nooy hepe ng Davao City Police, Camilo Cascola na Finance Chief ng Davao City Police, Christopher Lawrence Bongo, Dante Giran ng Davao Director ng NBI at si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre II. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media.
Ako si Angela Babad. Magandang umaga.